Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bloom. Kung saan ay ating pong re-reviewin kung maganda bang mag-invest dito kay Bloom. At saka maging yung kanyang free airdrop kung worth it bang sumali dito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang Bloom token ay isa po itong bagong cryptocurrency na kung saan ay ito po ay unti-unting nagiging sikat or kilala sa crypto community. Kaya ang token na ito ay meron po itong mga kakaibang features na siyang nang-aakit ng maraming mga investors at saka enthusiasts. At ayan, ngayon ay ano nga ba ang background ng Bloom na ito, Bloom token? Ngayon ang Bloom token ay isa po itong decentralized na digital asset na ginagamit sa iba't ibang mga applications tulad po ng DeFi or decentralized finance, NFTs or non-fungible tokens at gaming. Ang team po sa likod ng Bloom token ay binubuo po ito ng mga experienced na developers at mga blockchain experts kung saan ay meron po silang vision na gawing accessible ang blockchain technology para sa mas maraming mga tao. Ngayon ay ano nga ba ang mga features ng Bloom token? Yan. Meron po itong tatlo. At unang-una ay ang decentralization. Ang Bloom token ay ito po ay na-create sa isang decentralized na network. Ibig sabihin ay wala pong central na authority or kumokontrol dito. Ito po dahil dito ay sinisiguro po na ang transaction ay transparent at saka secure or ligtas. Ang pangalawa na feature ng Bloom token ay ang kanyang utility. Marami po siyang mga use cases. Pwede po itong gamitin sa DeFi protocols, pwedeng gamitin na pambili ng mga NFTs at makipag-participate sa iba't ibang mga blockchain-based na games. Ayan, dahil dito ay mas siya po ang Bloom token ay meron po siyang versatility kung saan ay ito po yung parang nagiging attractive option sa kanya kung bakit nagkakaroon ng interest ang mga investors. At ang pangatlo ay community driven. Ayan, ang development at future ng Bloom token ay ito po ay nakabatay sa influence ng community nito. Kaya may mga regular or madalas na mga Ask Me Anything sessions at mga community votes para po sa mga mahalagang desisyon. Yan po ang ibig sabihin ng community driven. Parang yung community mismo ang nagdi-decide sa kung ano ang mga plano or mga development sa hinaharap para dito kay Bloom. Yan. Ngayon ay ang meron nga bang ano nga ba yung magaganda na meron dito sa Bloom token na ito. Ayan, at kung bakit may mga investor na nag-i-invest dito. Yan. Unang-una ay meron po itong high potential para lumago. Ayan, pag mataas yung posibilidad na magkakaroon ito ng mataas na value. Yan, dahil po sa kanyang mga diverse use cases at malakas na community support ay meron pong potential ang Bloom token na umangat ang kanyang presyo. Yan, paglipas po ng panahon. Ayan. At maliban po sa kanyang potential na lumago ay yung security. Ang kanyang decentralized nature ay ito po yung nagbibigay ng added layer of security para sa mga users. Kaya ang transactions nito ay transparent at immutable. Ibig sabihin ay hindi po ito madaling ma-manipulate. Yan. At ang isa pang bagay dito na maganda kay Bloom ay meron po siyang mga aktibo na development team. Ang team po sa likod ng Bloom
Bloom token ay very active po sila sa pagde-develop ng mga bagong features at mga improvements. Kaya ayan, dahil dyan ay patuloy po yung kanilang development. At dahil dito ay nakakasiguro po na ang token na ito ay magiging relevant at competitive sa market. Ayan, pero syempre hindi naman po lahat ay magaganda yung hindi lahat ay positibo dito kay Bloom token. Meron din mga negatibo na dapat nating malaman. Syempre, isa po itong crypto. Kaya meron pa rin pong volatility ito. Pwede itong mag-fluctuate ng malaki sa mabilis na oras. Kaya yan, medyo nakakagulat lalong-lalo na sa mga baguhan. Kaya ayan. At syempre nandyan na rin yung mga kakompetensya niya. Syempre may ibang mga cryptocurrencies na meron ng kaparehong features dito kay Bloom token. Kaya isa na rin po ito sa nakakaapekto sa kanyang market position at saka sa kanyang adoption. Kaya dahil po sa kanyang competition ay yung mga tao ay na naghahanap ng ganitong feature ay syempre meron silang mapagpipilian. Kaya ayan. Ngayon ay pagdating po sa kanilang free airdrop ay kasi kasalukuyan pa itong nagaganap ay worth it nga ba na sumali rito or hindi. Ngayon ay yan, libre naman po ang makipag-participate sa kanilang free airdrop. Ang airdrop na ito ay isa po itong marketing strategy kung saan ang tokens ay kanila pong ipinamimigay ng libre para sa mga potential users. At syempre, meron pong maganda rito at syempre, meron din pong kailangan nating iwasan dito. Yan, syempre, ang free airdrop ng Bloom token ay libre po ito. Ayan, free token yung makukuha natin dito. Kaya syempre, ang pinaka-obvious na benefit nito ay ayan, libre. At hindi po natin kailangang maglabas ng pondo. Kaya isa po itong magandang paraan para mag-umpisan yung ating investment, lalong-lalo na kung wala talaga tayong pera na pang-invest. Ayan, yung mga kung wala tayong pera na gamiting pang-invest. Ayan, pero gusto nating mag-invest ay ito yung para sa atin. Airdrop, free airdrop. Ayan. Maliban po sa free token na yan ay syempre mapapabilang po tayo sa mga early adopter ng Bloom token. Kaya ayan, dito po ay nagbibigay ng advantage. Ayan, sa pamamagitan po ng pagsali ng mga free airdrop na ito ay tayo ay magkakaroon ng advantage kung sakaling mag-increase ang value ng token na ito sa hinaharap. At syempre, bilang mga early adopter ng Bloom token ay isa na rin po itong paraan para makapag-engage sa community. Kaya ayan, pwede tayong makipag-participate at maging bahagi ng community at meron po tayong chance na makapag-contribute sa development ng token. Kaya yan. Ngayon ay sa pagpa-participate po ng free airdrop ni Bloom at syempre sa maging sa ibang mga free airdrop na rin ay kailangan po nating iwasan ang mga scams kasi meron pong nagsisilabasan na mga scams na ayan, nagdi-distribute po ng peking tokens na kapareho ng ng kanilang mga kinokopya na crypto projects. Katulad na lamang po itong si Bloom. Yan, maaring may mga scams na lalabas po na nagpapanggap na sila ay mamimigay ng Bloom token. Ay yun pala ay mga peking token. Kaya yan, at kung ikaw ay nabiktima, nahulog sa kanilang bitag ay maaari po nilang makuha ang inyong mga personal na impormasyon. At dito na po mag-uumpisa yung yung kanilang
gawaing masama. Saan ay syempre, kung nakuha nila yung personal na impormasyon natin ay hindi natin alam kung ano ang pwede nilang gawin. Yan, makakaroon po sila ng access sa ating mga personal na mga accounts kapag nangyari yan. Ayan, at syempre, ang isa rin pong dapat nating malaman dito sa Free Airdrop ay sa kadalasan ay or sa hindi naman kadalasan ay meron pong mga pagkakataon na talagang magiging mababa yung value ng tokens na makukuha natin sa airdrop. Kaya kung pag ganito po ay syempre hindi na po worth it. Yan, hindi po masasabi nating hindi worth it kung ang tokens ay wala itong matinding value or halaga. Ayan, pero medyo mahirap po kasing sabihin kung ang isang token na nakuha natin sa isang free airdrop ay kung meron itong kung magkakaroon ito ng isang matinding halaga or value. Kaya yan, pero posibleng at least makakakuha pa rin po tayo ng ideya sa pamamagitan po ng tamang pagre-research or pagsasaliksik. Kaya yan, ngayon ay sa kabuuan ay itong ang Bloom token ay meron naman po siyang promising na features at potential na lumago. Ang pagkikipag-participate po sa free airdrop nito ay yan, merong maganda at meron pong hindi maganda. Kaya kung ikaw ay willing ka po na mag-take ng risk at mag-invest ng time sa pag-research, ay isa po itong magandang opportunity. Pero kailangan po nating tandaan na kailangan po ninyong magsagawa ng inyong sariling research at maging cautious sa mga posibleng mga scams. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.